It's a beautiful Monday morning. Good morning po sa inyong lahat. And welcome to another episode of the Ledipo Business Hour Magnegosyo Tayo program. This being brought to you by the Provincial Government of Albay through the leadership of our outgoing beautiful Governor Bibi Glenda Ong Bongao, and we are also being helped and supported by the Provincial Information Office Head, Attorney Mary Lou Duca Castillo and her staff. I am Jamie Florence Estrada Ribaya, the Local Economic Development and Investment Promotion Officer of the Province of Albay, and I'm your host for today. Ginagawa po ito natin every Monday and Wednesday. Nag-i-invite po tayo ng mga negosyante at ini-interview po natin sila para ma-inspire and ma-motivate po kayong lahat na magbukas na rin po ng inyong mga sariling negosyo at sana ay dito ninyo sa probinsya ng Albay mapiling buksan ang inyong negosyo. We want to let you know that Albay can also be an entrepreneurial hub of excellence and that we can also be the most preferred investment area not only here in the region pero sa buong bansa na rin. And sa pamamagitan po ng mga kwento ng ating invited guest, sana marami kaming ma-share sa inyo na information na pwede ninyong magamit pag kayo naman ang nagbukas ng negosyo o mai-apply din po ninyo sa inyong mga negosyo sa ngayon. So before we go to the formal interview and before I introduce our special guest, gusto ko po lamang na malaman ninyo kung ano-ano po ang mga serbisyong pwede ninyong makuha sa Ledipo office. So please watch this short video po. Mandates. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALJ Memo, Circular Number 2010-113. Vision. Ledipo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. Ledipo Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services. Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay. And we're back po sa mga kabubukas pa lang ng inyong mga Facebook pages and channels. Isang magandang Monday morning po sa inyong lahat. And welcome to another episode of the Ledipo Business Hour. This is our 110th episode na po. So, pang 109 na negosyo na po itong mai-interview natin ngayon sa umagang ito. Ayan. So, like I said, very special po ang ating guest sa umagang ito. Dahil ang business po nila ay nag-i-exist na for 57 years. So, isa na sila sa mga masasabi nating maraming ma-share sa atin ng mga important information and experiences pagdating sa pagpapatakbo ng negosyo. So, friends and family, join me in welcoming Ma'am Mona Lisa Ang. She is the representative and manager ng isa sa talagang mga kilalanang mga kainan dito sa probinsya ng Albay, ang Family Kitchenette. Good morning and welcome to the program po, Good morning po. Ayan. So, Ma'am Mona Lisa, Family Kitchenette, 58 years na po itong inyong negosyo. Let us know po, bakit po tinawag na Family Kitchenette itong inyong kainan?
Actually, gusto namin kasing i-market yung mga families. Siguro naman, that time, yung mga parents, because nag-start po nito yung mga parents, yung idea ng family, gusto namin i-market kung doon sa lugar namin mag-unite yung mga families, kumain, mag-relax, mag-bonding. Tsaka mostly kasi ang kumakain pag family, ang i-market mo, lagi silang marami. Yes, tama. So, pag marami silang grupo na pupunta, so, marami kang benta. Kaya siguro, yun yung naisip na pangalan ng gawin namin. Okay. Sino po ang nag-start ng business to? Kasi 58 years and si Mami, batang-bata pa. Sino po ang nag-umpisa talaga ng negosyo na ito? Ang nag-start po nito is my in-laws po talaga. They start from humble beginnings. Nag-start sila ng kubo lang yung restaurant at naka-squat lang dun sa sa Rawis, dun sa entrance ng yung regional center. Ang sabi nila sa akin, doon sila nag-start. Ano ibig sabihin, Ma'am, na naka-squat lang? Kasi hindi sila may-ari ng lupa. Opo. May pwesto? May pwesto. Tapos kinausap na sila ng government na plano na yung bilhin para for future na lalagyan ng mga opisina. So they have to vacate. Nagkataon yung kung saan kami nakalagay ngayon, for sale yung lupa na yun dahil family friend nila yung may-ari. Opo. So sila yung nilapitan na pinakauna na baka interested kayong bilhin. So doon nila nabili ito. Pero nung 1958, tama po? 1968. 1968, ang original na location ng nasa Rawis po, nasa harap ng Aquinas University, which is the UST Legazpi na ngayon. Sa harap po mismo. Doon po mismo, kung asan yung gate area ng may mga offices. Saan yung gate ng DPWS, doon po daw sila. Yung entrance na yun, na papasok ng regional center. Doon daw po sila. Yung lahat na maraming offices na sa entrance, andun ang family kitchenette originally. For how many years pong doon pwesto yung negosyo? I think, ang kwento nila sa akin is, mga 2 to 3 years lang. Opo, mga 2 to 3 years lang. Mga 70s, nandito na kami sa Buonot mismo. Kung nasaan ang family kitchenette ngayon? Yes po. Doon na talaga po. Pumwesto after 3 years doon sa Rawis. I see. Okay. So, kasi ma'am, nung napadaan kami dyan ng mother ko, parang kilala niya, ang mother ko nasa 70s na, 70 na. So sabi niya, family kitchenette. Parang buhay na ulit siya. Anong ibig kaya sabihin ng mama ko doon? May time po ba na nagsara ang business? Yes po. May time na nagsara yung business nung yung economy natin is medyo hindi maganda. And at that time din, yung priority namin is mga career, work, abroad, ganyan. Pati yung mother-in-law at the time, buhay pa siya. Nasa Amerika siya lagi. So, walang magbabantay. So, nag-usap-usap kami na, I think, iparent na lang natin yung place. Kaysa mabaon-baon kami sa utang, dahil, syempre, kailangan i-sustain namin yung restaurant. So, it's better na iparent na lang. At least, merong kami income na hindi na kami magka-capitalize kasi yung rent wala kang capital. Ayun. Okay, parang nag-try ng iba. Nag-try kami ng ibang kasi source ng income. Yes po. Tsaka medyo mahina yung economy, wala masyadong customers at that time. So, yun ang decision namin for the meantime, that time. I see. So, family kitchenette, talagang you attract families. Kasi iba naman talaga yung saya kapag kumakain ka, nakasama mo, pamilya mo, di ba po, ma'am? Mas masaya, parang mas nakakataba ng puso din na kasalo mo kumakain ng family. Yun. So, parang for you to, open a business sa ibang lugar naman, medyo nahirapan po ba? Kahit parang Legazpi pa rin, pero since alam na ng mga tao na nandun kayo sa Rawis, so nagbukas kayo sa Buonot, di ba po mahirap yon? Actually, parang hindi ko pa yun naabot. Pero, according sa kwento sa akin ng mga in-laws ko that time, mas lalo sila nag-boom. Kasi,
parang at that time, isa sila sa meron lang na restaurant dito. Iilan lang ang restaurant dito sa Legazpi noon. Isa sila sa talagang tinatao, ang kwento nila sa akin, nakapila na, kahit nung kubo pa lang, pumipila na yung ano. So, kailangan na nila yung mas bigger place. Then, nag-boom po nung nag-start sila. Yun ang kwento nila sa akin. Which is, maganda yung outcome nung nasa bago at mas malaki silang place. Yung mama ko for sure nakakain na po sa inyo. Ako po, parang hindi po kasi ako masyadong nagagawin dyan sa may Bonot or Rawis. Kaya di pa po ako nakapag-try ng food ninyo. Pero yung mama ko, kilalang kilala po kayo. Yes. Ano po yung mga specialty recipes? O yung mga kilalang binabalik-balikan ng mga tao sa inyo? Like for example, yung nasa picture na yan, isa yan sa house specialty namin. Kilala kami sa fried chicken and ribs. Ribs, yes, ito. Po. Uy, parang kilala po kami sarap. dyan. Parang yung mga customer namin po, kapag papunta ng family kitchenette or in-invite nyo, mayroon kayong doon. Alam nila, papunta pa lang, they will eat ng yung fried chicken nila namin, tsaka spare ribs. Wala nang iba, hindi na nila isipin na marami pa rin naman po kami ibang dishes. Na Fish to, no po? Opo. An steamed fish. Lapu-lapu. Lapu-lapu. Yes po. Ang ganda ng presentation, para ang sarap-sarap, nakakatakam naman po itong mga fina-flash screen. Yan po yung fried chicken namin. Yan ang inyong famous, parang kaitsura niya yung sikat na fried chicken na Ang sabi nga daw nila, pero hindi naman po. Merong kakaiba sa fried chicken ng Family's Kitchen na dapat nating i-discover. Ayan. So ito po, ito? Bicol Express ba yan or CC? Bicol Express yata. Opo. Parang may pineapple. May sarili kami. Yan yung kare-kare namin. Wow. Looks delicious talaga. Tsaka yung kulay ng mga gulay, no? Green na green pa. Parang fresh na fresh. Yan. Ano po ito, ma'am? Crispy pata po. Crispy pata. Isus, Diyos ko po. Nakakagutom. Mixed seafoods po. Mixed seafood. So, yung mga recipe po na yan are passed through. Yung mga niluluto namin yan sa bahay. Original recipes na ninyo ito. Recipe po ng mga parents. Na pinastro niya sa amin at pinastro din namin sa kusinero namin. Kung ano yung siniserve namin, niluto muna namin yan sa bahay. Ang kaya sarili po namin original. Sarili po naming version. Pati yung mga chef, tinuturuan nyo talaga kung ano yung original na lasa, dapat hindi magbago. Gaano ka-important yun sa isang negosyo? Very important po yun, yung consistency ng recipe po. Hindi pwedeng, kahit meron silang input, they have to stick kung ano yung Kasi ang customer kasi po ngayon, nakakahalata sila kapag nagbago ang lasa. Totoo po. Opo. So, you have to stick kung ano yung nasanayan ng ilang taon ng customer. Isa po yun sa tip sa mga maglalagay ng ng food business or restaurant. Kailangan magkaroon sila ng pinakauna, iisipin mo nila, ano ang specialty mong ilalagay. Hindi yung, maglalagay ko ng napakaraming food para maraming choices. Hindi po yun. Opo. Minsan po, yung una po talaga, kailangan may tumatak muna sa kanya na isa or dalawang dish na babalikan po nila. Saka na mo introduce yung iba pang mga dish. Ayun. Opo, isa po yun. Wow, ito po yung itsura ng Family Kitchen. Yan po yung isang loyal customer namin na isang beses na napadpad sa amin, kasama na yung mga apo niya. Wow. I think siya po yan yung nasa gitna na may dalang bag. Opo, na ibinigay niya, na-touch nga po kami kasi binigay niya sa amin yung picture. Ito, proof ito na, yung pinakaunan yung restaurant na bahay kubo pa. Tambayan namin kasi kaharap lang ng school. Mga kolehyala sila ng Aquinas University, which is UST na po, Legazpi ngayon. Kita mo naman so na-touch po kami kasi okay lang po ba, nagpaalam ako na i-public namin to, i-post namin sa kasi para makita talaga ito yung proof na matagal na yung restaurant namin, classic na hanggang ngayon generations na po yung kasama niya na that time yung husband niya, yung anak niya, tsaka yung apo niya, ini-introduce pa rin niya yung fried chicken namin sa next generation nila. Which is nakakataba rin po ng puso sa part namin. Yes, kumbaga nag-grow sila kasama ng inyong business. Naging part na yung business nila, yung business nyo, ng buhay nila. Yes. Diba po? Lahat ng kwento. Para nakataba ng heart yun. Noon nabubuhay yung mother-in-law ko, lahat ng ideas at tips, pag kaming dalawa lang nag-usap, sinasabihan niya ako na i-cater natin, kaya family ang pangalan natin, i-cater natin lahat ng events, okasyon ng pamilya. We accept, minsan may customer kami, alam mo ba,
habang kinikremate yung ano namin, kasi katabi baga namin yung Nuestra Señora. Siguro yun isa sa ano namin na we cater all the occasions, celebration nila, grieving moments ng pamilya. Andyan kami for them. Happy and sad. Yes, yes. Kaya yun pa sa isa sa ano namin, parang mission din, kaya siguro tumatayo yung family kitchenette. Sa family, sa name alone, yun ang sabi sa kayo. Yes, kadamay kami. Yung minsan nagtatanong yung customer, nag-accept po kayo kasi yung ibang ano hindi na nag-accept ng pagpag. It's okay. It's okay kasi kami lang ang pwedeng mag-ano sa inyo, mag-embrace sa inyo at that moment, mag-comfort. And food provides comfort. Yes, minsan marami sila ano nila, nire-rent nila yung buong place. Why not? Yes. Kaya nga, nandito po kami as family kitchenette. Lahat ng okasyon, minsan kinasal doon, mamaya namatay yung parents, doon pa rin sa amin magano habang naghihintay na kinikremate yung parents. We cater all ng occasion ng family. Andyan kami. Yun ang mas team po namin. Na kami yung place na you will feel at home. Hindi mo kahit naka-short ka, kahit naka-gown ka, pero ang ganda na nung place andito kami para sa inyo. Opo. Kailan po ninyo binago yung look ng resto? I think 2 years ago, nung binago namin. Opo. So, ever since, talagang kubo po siya, parang very ay, yung homey. Yung paglipat lang po. Opo. Paglipat po nila hanggang mga after 3 years, from Rawis, as a squatter, nabili na yung, which is kung saan na nakalagay ngayon, nag-start man agad po sila ng nag-start po agad kami ng construction. Opo. Okay. So, parang pinaganda na talaga pinaganda yung place. Pinaganda na po, opo. Kasi ngayon maganda talaga Parang medyo modern na ito yung naman design. Po, pangatlo ng design ito. Medyo modern na po. Opo. Modern na yung design. Pati yung logo yata, nagbago na din po. Tama? Yung logo, same pa rin. Same pa din. Ayan. Kahit yung pinakadating, hindi naman po kami nagbago. Parang yung logo. Design lang ng paggawa lang po ng building. Building. Opo. Ayan. Parang yan na po. Yan po yung Oo. Parang cafe, something na medyo cozy vibe. Cozy. Opo, But kasi for yun family. So, for big tables, talaga mahahaba. May designated area naman po kayo sa mga nagdi-date. Meron po. Mga kasi meron namang pang maliit lang na table, pang dalawahan. Meron din naman po. Ayan. Pero mostly families po talaga. So, marami siguro nabuo ditong love story. Meron po. Marami pagkakaibigan na nabuo. May mga dyan, nangyaring, proposals. Akala nila, invite niya lang yung parents nung girl, bigla na lang namin nakita, lumuhod yung guy, mga ganon. So, masaya kami na nagiging part kami ng nila, ng big moments sila sa buhay, ng bawat pamilya. Nakakatuwa naman po. In good times, in sadness, andyan po kami to cater them. Wow. Yes. Ang galing. And we respect the tradition. Sometimes we ask, ano po gusto niyong gawin? Lalo mo yung mga ikinakasal. Gusto namin sa pintuan, mayroon kaming we respect their traditions. Opo. Yung request ng clients, ng customers. Galing naman. Ano yung sekreto po ng Family Kitchenette? Bakit po kayo tumagal ng ganito katagal? 50 plus years. 57 years. Ako na-observe ko siguro dahil 35 years na rin kaming ng husband ko. Si husband po ay anak na original na may-ari. And yes, this was passed through to him. Which ako naman, ako nagre-represent on their behalf and partner, katulong ako nila to make this business mag-grow. Yes, opo. Yes. So, 35 years ka na pong katulong nila yes, sa pagpapatakbo ng negosyo. Pero, ang original pong, kumbaga, signature dish talaga ng Family Kitchen, sabi niyo, fried chicken and yung ribs. Yes po. Ayun. Kumbaga, ang tao, pag talagang gusto nilang kumain ng masarap na chicken and ribs, Family Kitchen ito ang nasa isip ever since 1968, kumbaga, Yes po. And sabi nyo nga, isa sa mga sekreto yung quality and consistency
ng food. Yes po. Kasi ako din po, as a customer din, meron din akong kinakainan parang kinakainan namin since yung college days. And hanggang ngayon, kumakain pa rin ako doon. Pag gusto kong parang down memory lane, yung taste buds ko ang pagganahin ko. Pag kumakain ako doon, tuwan-tuwa ako na, ito pa rin yung lasa ng food, hindi nagbabago. So, you make it a point po na ganun din ang siniserve ninyong food. Yes po. Ayun. So, hindi ko natatanungin yung secret nila, no, sa paggawa nito. ng fried chicken nila. Ng fried chicken nila, nakahawig ng sikat na brand. Pero, ito talaga, since 1968. So, binabalik-balikan ng chicken. Ano po, ito na lang. Ano yung maipagmamalaki ninyo dun sa chicken and ribs ninyo? Kaya, talagang hinahanap-hanap ng inyong mga customers. Actually po yung fried chicken namin is very simple lang talaga. Minsan, I have friends hindi siya breaded, no? Hindi siya breaded. Makapal na, Hindi siya breaded. Opo. Tsaka, very simple lang talaga yung mga ingredients niya. Very organic. Opo. Yung nilalagay namin para ma-achieve yung ano. And we make sure na talagang quality chicken. Kumakala sa buto ang Isa sa ano ng po siguro yung chicken quality nila, chicken. Opo. Yung supplier namin, mahigpit po kami. Kailangan walang bali, walang maganda ang skin, fresh. Yun po ang isa sa category na may isi-share ko lang, isa sa sekreto ng Fresh. ano namin. Tsaka quality. Tsaka yung supplier niyo talagang dapat na maganda yung chicken na laging isusupply sa inyo. Ayun, iti-check clean. niya talaga. Yes po. And yung ribs naman po, anong special dun sa inyong ribs? Sa ribs namin is Malambot malambot po. Tsaka freshly katay everyday. Ang supplier namin, lagi namin inaano na, we make sure na talagang freshly katay yung ano. Tsaka hindi po kami at tsaka lagi siyang nakababad at least 24 hours. Wow. Yung chicken so, ganun din po. ang sarap sa loob, ang timpla. Kasi, minsan yung chicken, ang sarap ng coating. Tapos yung nasa loob, wala nang lasa. So, nasa marinate ang sikreto pala. Hindi po kami, kaya kung minsan, pag naubos yung stock, ulit ng bago, pag mayroon ng customer, sasabihin namin, kung willing to wait siya. Willing to wait. Yes po. Kasi ilang oras na, muna, iba-ibabad, hindi pwedeng gagawa at prito na lang. Para lang mapagbigyan. Opo. Kailangan quality talaga. Yes po. Standard. Kaya meron din po kami talagang mga menu na minsan pre-order din talaga. Kasi hindi namin pwedeng i-serve sa kanila nang hindi pa nababad ng 24 hours. Okay. So, kung big groups kayo and pupunta kayo kina ma'am, order in advance para talagang yung quality ng food the best talaga pag like yung mga mixed seafoods namin. Yan, we encourage talaga na i-pre-order nila yan. Nang na-prepare namin at na-anuhan namin yung mga supplier namin na ma-prepare nila yung gusto naming quality ng seafoods. I see. Yes po. Ayan. So, we also welcome questions po sa inyo na mga nanonood sa amin. Kung meron po kayong gustong itanong kay ma'am sa kanyang business o kahit ano po na related sa Family Kitchenette, go ahead po. Type nyo lang po dyan and we will entertain your questions. So, ma'am, ano po sa tingin niyo yung qualities na meron yung in-laws ninyo para po tumagal yung negosyo na ganito? At ano yung mga qualities na ipinasa din po sa inyo para ganito po kumbaga, katatag ang Family Kitchenette? Number one, siguro yung i-keep lang talaga yung quality ng siniserve namin, yung house specialty namin, which is the fried chicken and ribs. Yun ang bili nila sa akin. Pangalawa, yung makisama sa mga tao. Isa yun sa sekreto. Ituring ng kapamilya yung mga staff. Kung anong kinakain nila, yun din ang kinakain namin. I see. Saka make time na kinakausap sila. Opo. Kasi behind ng nila, may mga sarili silang buhay. May mga sarili silang problema. Hindi pwedeng madala nila sa work nila. Baka maka-apekto sa pagluto nila, lalo na yung mga kusinero. Kung meron silang dinadalang isa siguro yun sa namin na kinakausap ko na kumusta ka? Parang hindi ka nakibo ngayon. Yung behind sa pagluluto nila, alamin mo yung humanity nila. So bigla na lang pala magsasabi, ba't parang ang tamlay mo? Baka mamaya hindi na masarap yung luto mo. Tama. Yes. You have to go beyond sa kung ano sila bilang tao. Yung pala magsasabi na, ay may problema ko sa anak ko may sakit, ganyan. So kakausapin mo sila everyday. And of course, bibigyan mo sila to stay with you kasi po hanggang ngayon ng mga staff namin, kung gaano katagal yung yung pa rin,
yung binibiro na nga ng mga loyal customers namin, yung waitress mo, yung mga antigo na. Pero sila pa rin yung taong buti na lamang broad-minded na ngayon ang mga customers. Opo. Hindi na sila namimili. Basta naservihan sila ng maayos. Kahit medyo may edad na yung ibang namin. I see. So, kailangan may personal ka? Yes po. Isa po yun sa para, ang hirap po ng papalit-palit ka ng staffs. Isa po yun sa ng longevity ng food business. So, dapat loyal ang mga staff? Yes. Train them to be loyal. Train them to be loyal. Yeah. Ayun. Pero mayroon din po ba kayong tinatawag na boundaries din? Of course. Opo. Of course. Opo. Balanse po. Dapat. Makikisama ka sa kanila sa mother. Pero there are details na sa iyo lang bilang boss ka, na hindi mo rin talaga sa kanila isi-share or ikaw din, hindi ka rin sa beyond kung ano ang ayaw din nilang sabihin sa'yo. Pero lagi mo silang i-check. Para lagi silang, saka imo-motivate mo sila lagi. Para sila laging masaya papunta ng work. Ayun. So, kailangan, na-check kasi, syempre, pag nagluto sila na malungkot sila, pwedeng maapektuhan yung quality ng pagkain. So, ma'am, minimake sure nila na kahit medyo may problema, mapapafeel mo dun sa inyong mga tao na andito kami, okay lang yan, gawin mo lang ng tama yung work mo kasi syempre, di ba po, hindi maiiwasan yun na madadala natin kahit papano sa trabaho yung ating problema. So, mo talaga, ituturing mo yung mga tao mo, mga staff mo na parang kapamilya. Parang kapamilya. Para hindi sila they will feel at home. Tsaka kung ano yung needs nila at benefits na rights nila, ibigay mo po. Ayun. Like mga SSS nila, PhilHealth nila, bibigyan mo sila ng benefits para they feel safe na ano man pala mangyari, meron akong gagamitin ganito. Yan. Isa po yun sa sa sikreto paano kasi kung papalit-palit sila at mawawala sila, paano ka magfa-function? Tama. And yung parang yun nga, nalalaman din nila kahit paano yung secret sa kitchen. So kapag loyal sila at nagstay sila sa hindi nila yan i-divulge. Yun. Important. We have proven that na tsaka pangalawa pa dapat ay pangatlo, isa sa tip ko na kung ano po pinasukan yung negosyo, like for example, food business, make sure alam nyo po yung pinasok nyo rin. Okay. Like, dapat mahilig ka din sa food. Oo. Kahit hindi mahilig or hindi ka marunong, at least dapat matuto ka. Aralin mo. Like for example, ako nagkataon, mahilig po ako magluto. Nice. Yes. Kaya, kasi paano kung hindi nagkasakit yung kusinero mo? Tama. Biglang andyan na yung customers. Di susalang ka. Tama. Para rin po yan yung naglagay ka ng ng parlor. Aralin mo paano maglinis ng kuko. Tama. Paano ang dami nang nagkasakit yung tagagupit mo. Aralin mo maggupit. Para hindi magsasara sa tingin ko po, negosyo. isa yun sa factor na hindi ka mag-i-stop kahit mga struggles at challenges po yan na nangyayari po. Ikaw mismo dapat kung ano yung pinasok mong negosyo, dapat may passion ka about it. Opo. Buti si Ma'am mahilig talaga magluto. Nagkataon din lang po. Opo. Mahilig din po ako magluto. Tapos, kuminsan pag busy, tumutulong pa ako. Sumasalang ako po as assistant ng cook namin. Ayan. Opo. Para kahit umabsent si chef o si cook, Yes, makakaano tuloy ang ka. negosyo. Opo, tuloy ang negosyo. So, isa sa mga tips ni Ma'am. Ma'am, ano yung mga naging challenges po ng Family Kitchenette? Yung totoong mga pinagdadaanan po ninyo na mga hirap. And paano nyo po na-overcome yun? You have to keep the faith talaga na kung ano yung goal mo na, like for example sa amin, nagsara kami ilang years, mga 4 years siguro. Hindi na namin iniisip mga 4 years siguro. Hindi na namin iniisip na may ibabalik pa namin yung Family Kitchenette. Till one day, nag-uusap kami ng mother-in-law ko, kumakain kami ng lunch, saka yung husband ko. Sabi ko, ano kaya ibalik natin yung Family Kitchenette? At that time, nagkataon din na nag-vacate yung nagre-rent ng place. So, ni-recall namin yung kusinero namin na till now, kung andyan pa siya, kung buhay pa siya, kasi at that time na mag-close kami, nabigyan na namin siya ng yung parang separation pay niya. At alam namin, baka nasa iba ng restaurant. Pwede. Kasi minsan yung mga namin,
pinapirate na rin talaga. Lalo Nagkukwento kung sila magaling. sila sa amin kapag may nag-a-approach sila sa kanilang representative ng ganitong restaurant. Sabi ko, nasa sa inyo, do you have the right to move on. Yes. Hindi naman pwedeng maging selfish kami na wala silang trabaho. In 4 years, may So, thanks pinubuhay God din naman, sila na nung family. that time, pinunta ng husband ko, okay pa pala siya. Gusto niya pa magbalik ng trabaho. Hanggang Ganun pinatawag kabuti namin sila, siya. ma'am. Oo. Kasi very loyal siya. Ba't hindi ka nagtrabaho sa iba? Hindi ko ngayon kayang gawin sa inyo. Yan. Isa yun sa kahit hindi naman namin pinipigilan siya, pero pag nag-produce ka na, nag-train ka na maging loyal sa'yo, paninindigan niya yan. Nag-ano na lang siya, tinda-tinda na lang siya, kung ano daw. Minsan doon, nag-extra siyang luto sa iba, bayaran siya. Yun na lang daw pastime niya, sabi sa akin. Pero yung i-share yung mga secrets Hindi ng po. recipes, hindi niya po. nagawa. Hindi Loyal po. talaga Hindi siya sa po. inyo. Pero sabi niya, hindi ko niluluto yung fried chicken or ribs sa kung sino mag-ano sa akin na pagluto, piyesta, kakilala niya, kukunin siya magluto sa bahay. Hindi niya Yung style ng niluluto. family kitchen din niya. Lulutuin niya yung mga igado, yung parang basic na Pero mga yung- panghanda sa piyesta. Yung signature Opo, dishes yun ang din sabi niya yung- sa akin nung tinatanong ko yung kusinero namin ngayon. Nung that Ang time. Kasi galing. nag-reminisce na lang kami, yung ganon. Yun po. Ang galing. So, 4 years, nagsara yung business, pero si Nag-stay chef, po siya nag-stay. sa bahay lang nila. Ano lang siya. And naging loyal pa Racket-racket rin. lang siya ng kung ano Ayan. dyan. Tinda-tinda, nagluluto sa iba. Galing. Ng 1 day, 2 days, mga piyesta, nung kakilala niya. May magre-request sa kanya, iluto siya ng ganito. Luluto siya. Sabi So, niya sa hanggang akin. ngayon, yung original cook nyo, siya pa rin ang nandyan. Opo, siya pa rin. Pero Pero actually, yung opo. lasa, Yes, sigurado siya pa tayo rin. na yun at yun pa rin. Opo. Yung mga maghahanap ng yung lasa na binabalik-balikan ng mga tao sa family kitchenette, matitikman pa rin nila pag bumisita sila. Opo. Ayun. Ayan, dadalhin ko nga yung mami ko dyan ulit. Yes po. Para You are maging all happy. welcome. Yun. Ayan. Para matikman naman po ninyo yung aming Yes. specialty. So, through the years, nagdagdag na lang kayo ng nagdagdag sa menu. Opo, Pero yun nagdagdag yung na. pambato nyo talaga, ang Opo. kitchen and ang Opo. chicken and ribs. Opo. Ayun. So, ayun ma'am, ano po yung nag-cause ng pagsara ng business for a while? Kasi po, like, ako noon, tumutulong-tulong pa man ako. Tumutulong na ako. Nagbalik ako sa karir ko as a nurse. Mhm. Nag-abroad ako, nagtrabaho ako. So, walang magbabantay din talaga. Yung mga parents naman, nasa abroad din sila. So, better na ipa-rent na lang. At the time din, medyo mahina yung economy, wala Mga masyadong anong taon customer. po ito, ma'am? Hindi ko na, basta mga, siguro, basta 4 years ago, from, Pandemic po. hindi, pre-pandemic po yun. Pre-pandemic time. Pre-pandemic po. Opo. Tapos, opo. Pandemic po, nag-open na kayo ulit. Nag-open kami, but may days po baga na, close down lahat. Opo. So, nag-i-exist na pala kayo nung pandemic. And, Opo, na kami nun, nag-reopen na kami nun eh. Tapos nag-lockdown. nag-lockdown, Siyempre po, challenge na naman. yes po, parehas ng ibang mga businesses, talagang lahat po affected that time. So kailangan i-maintain lang talaga yung kami, nag-take out. Nakapag-isip ng Opo, bagong paraan para Opo. tuloy pa rin yung business. O take out lang. So, take out delivery. And drop off, yun lang po, walang dining noon at that time. Pero Hindi ganun may kasing mga lakas. customers pa rin. Meron pa rin po. Yung Hindi magaling. kasing lakas nung free yung panahon. Pero at least meron pumapasok na customer na Yun. to sustain us. Ayun, ang galing naman po. So, ayun ang mga sekreto, no? Sabi sa staff, i-train na maging loyal, quality ng food, Opo. and ano pa ba yung isang nabanggit ni ma'am? Siyempre yun, po, may dapat capital alam mo. po kayo. Siyempre Dapat po, may alam mo capital po. yung Importante pinapasok po yung mo, and ready yung capital. Yes, you have passion to Yung na- magkano kaya ma'am yung naging capital nitong nung construction and all po, medyo malaki-laki din. Medyo malaki po. Pero yung sa business, to start the business, nung nag-reopen kami ulit, which is yung luma pang building, hindi yung ngayon. Opo. Nag-start lang po kami ng 50,000. Oh, Yes po. Bumili lang kami ng ingredients bagong and plato. kitchen utensils Opo, and bumili kami ng ilang manok lang.
Then that's it, na-double na namin yun. Nakaipon na kami ng capital dahil sa marami na namang kumakain. Ganon. 50,000 pala. Oh yes po, doon Ang kami galing. nag-start. All in all na po yun, pati yung mga plato, baso. Oh, konti lang. lang. Ilang tables lang po nagkabenta yun? na, bibili ka na naman ng hanggat nakaipon ka ng mga 300 na plato. Mga ganon. Ngayon po, ma'am, may catering services na po ba? Meron kayo kaming na-offer? catering services po. Ayan. So, sige, ma'am, bigyan niyo po kami ng idea. Para lang ma-experience yung delicious food ninyo. Magkano po ang kailangan kong i-ready? Kunyari, mag-isa lang akong pupunta para umuwi akong happy. Yung kakainin, ang best seller sa amin, yung 300 pesos namin. Yung 1/4 fried chicken and ribs with rice. Wow. It goes with rice and soup. Matitikman nyo na po yung Dalawang best seller. Yung best seller na nandun na sa plato mo. Nice. Naka-plating po siya. Yun ang may i-recommend ko. Till now, yun po ang kinakain ng mga turista, ng mga balikbayan, na nami-miss kami. Yun ang best seller sa amin. Yung may soup na may rice na fried chicken and ribs combi. Kumbaga, ng family yung kitchen. pambato nila, Opo. 300 pesos, may soup na, may rice na, may dalawang ulam na yung the best nila. Opo. 300 pesos. Yes po. Yun. So, 300 pesos. Magiging happy na tayo doon. May drinks ng kasama po yun. Wala pa. Separate Wala. pan drinks. Separate Pero pag pumunta pan kayo, drinks. pwedeng may free drinks na. I-edit mo yun, ikat mo yun. Ayan. So, pag first timer siguro, no? O, yun. So, Lagi kami ang galing. nag-freebies naman ng mga May mga promo Saka kung may naman. mga cater or mga request ng mga catering, like for example, family gatherings, like 50 person, ganyan. Hindi kami nag-impose ng budget amount. nila. Kayo ang Sasabi, nag-adjust. tatanungin, yes, we adjust sa budget. Like for example, ang kaya lang namin, 500 lang each or 400 lang each. Yan ang budget. Hindi kami ang tinatanong kung magkano ito. Tinatanong kung magkano budget Ang mo. kaya. Then, And you bibigyan work kita on ng it. menu Mm-mm. na para sa budget mo. Customized na pasok Kasi, sa yes budget. po. Hindi yung ipipilit namin yung gusto namin. Para lang kumita. Nag-adjust po kami. We are not more on money. We are more on serving to the families. Yes, and providing Para happiness. maging happy sila. Yun. Like for example, may isang na birthday ng tatay niya, gusto niyang i-surprise sa 80th birthday. Ang budget ko per head, ganito. Pero ang invited ko, mga 70 katao. So, malaki yun. Sabi ko, magkano yung Gusto mo ito na lang. Yung budget nila mga 400. Sabi ko, gusto mo ito na lang. Yung combi chicken and ribs. Yun din lang naman ang gusto ng basitan yung kainin dito. Tama. So far, natutuwa sila. Kasi kami nag-a-adjust sa budget. Yan. Opo. So, yun ang Kasi maganda. kahit konti lang tubo, kung nakukuha mo yung mga customer na ganon, pag marami naman sa'yo, recommend, sa dami ng konting tubo na yon, pag inipon mo, dadami na rin. Kesa one time, big time lang, presyo namin ng malaki, hindi na uulit. Hindi ka na i-recommend. Tama. Tsaka yung mga konting details lang po, talaga. Minsan, hindi na namin like yung pag-extend dapat pag may event ka, 3 hours ka lang doon sa amin, mga konting, nagsobra lang ng 20 minutes, hindi na namin yun yung parang, Opo. parang napaka, naman, hindi, wala, kaya may puso pa rin. May puso. Negosyanteng may puso. Yan. Konti lang naman yun. Wag nang i-charge, mga ganun. Kasi, anyway, ngayon lang nagkita-kita, nag-family reunion. Bakit hindi pa namin ibigay na naging part kami doon? Pinapanindigan talaga ni na ma'am yung family. Yes. Make families happy. Makes families happy. We make them, create memories. Yes, in our... Nakasama ang family kitchen. Yes po. Ang galing. Ayun. We bring families together. You bring families together through your good food. Yes, with our fried chicken and ribs. Fried chicken and ribs. Ayan. So, meron naman po ba, sabi nga, walang perfect na business. How do you handle naman criticisms po? Or yung mga hindi masyado magandang feedback, may na-experience po ba kayo? Yes, marami. Magiging, kumbaga, wala sigurong mag-pretend na may food business na hindi naka-encounter ka na. Lahat, siguro. Kami, marami na, sa 55 years namin, marami.
dapat kasi lagi kang open for constructive criticism. Opo. Doon ka mag-i-improve. Ayan. Sasabihin na ganito, ganyan. So, pakikigyan mo. Like for example, meron ding mga customer na very perfectionist when it comes to service. Nagkataon minsan may bago akong crew. Hindi pa siya nag-a-adjust pa lang. Pero ang nag-a-adjust na crew, hindi mo pwedeng yun ang igagawin mong dahilan. Kasi ang customer, may kasabihan nga, customer is always right. Parang, totoo yun. Ibibigay mo yung best mo para sa customer. Pero it depends. If the customer naman is bastos na at minumura na yung crew mo, dapat i-address mo pa rin yun. Like, nag-order siya, narinig nung crew na bagong crew, iba, yun ang na-serve, iba. So, nagwawala siya. Yes. So, ina-address po namin. Yes po. Kinakausap namin na maayos, binibigyan namin ng freebies. Yun. Oo, na. Para happy pa din umuwi. You have to accept your fault. Kapag may, alam mong mali nung crew mo, harapin mo yung customer in a nice way. Huwag ka rin, porque tinaaway ka, aawayin mo. Mo din. Magsusorry ka. Kasi mga tao din yan. Tama. Next time, hindi na namin gagawin to. Next time, being careful na kami sa ganito na, magiging attentive. I will address it. Sasabihan ko yung bago kong crew. Yun po yung mga challenges sa yung i-address mo yung mga reklamo ng customer. Yan. And sa isang negosyante, dapat nakikinig tayo sa mga reklamong ganito, lalo pag food business. Kasi yes, because doon kayo mag-i-improve. Business is a continuous learning. Yes, Till now, kahit 57 years, nagle-learning, nag-ano pa rin po kami. You still learn. Yes. Every day sa mga experiences. Sa mga experiences. Ayan. So, ang galing. At ang ganda nung attitude ni ma'am towards criticism. Kasi, kailangan talaga, you take a look at it on a positive note, na kahit nagrereklamo yung kausap mo, you learn, you improve your business, you get an idea, how can I, provide better service, how can I make them more happy through their, criticisms. So, sa ngayon po, ano yung pinanghahawakan ng Family Kitchenette para tuloy-tuloy po and this time hindi na magsara? Ano yung mga natutunan ninyo sa mga past experiences na ina-apply nyo din po sa negosyo ngayon, like sa pag-handle ng money siguro, sa supplies, yung mga behind the scenes na hindi usually nalalaman ng mga kumakain sa atin? Siguro po number 1, dun ka muna sa behind the scene nga, yung kitchen. Yung kitchen is very important. Mas inano namin yung quality ng pagkain. Ako very hands-on po ako. Tinitingnan ko bago ilabas sa customer. Isa po yun sa para mas magtitiwala yung tao na nag-i-improve tayo. We're trying our best. Sa pakikinig din sa mga criticism nila, kung anong dapat i-improve, nakikinig kami, para mas may apply namin sa kanila, para maging mas masaya sila pag nagbalik sila ulit para kumain. Ano pong management ang ginagawa natin sa kitchen para mas maging maayos, mas quality po ang food na siniserve natin, like sa pag-stock ng supplies? Ano po yung mga techniques na meron kayo? Number 1 po, sa food business, lagi mo i-consider, number 1, cleanliness po. Cleanliness. Quality ng food, ng ingredients, yun po talaga ang, lagi mong tututukan. Kailangan at fresh. Saka yung mga kusinero mo at crew mo behind sa kitchen, dapat wala silang sakit, aalagaan mo sila. Oh, yes po. Isa yan sa namin na gusto kong i-share dapat walang sakit. Tama. Naglalagay ako ng isang bowl na may vitamins every day. Nice. Obligado silang uminom ng vitamins. Ay, ang galing naman ng technique na yun ni ma'am. Yes po. Yan po sa isang sekreto ko na may bowl po doon or candy. Kasi minsan super busy na, hindi sila nakakakain. So, pwedeng mag-hypo. Nagkataon siguro yung advantage dahil nurse ako. Na-apply ko din sa kanila. Kahit sa mga kusinero ko, lalo na may mga edad na. Opo. Na may candy sila na, pag nagugutom, hindi sila makakakain kasi nagluluto sila. May sugar sila.
And Galing. ini-encourage ko sila lagi. To take their kasi ng vitamins. at drink lots of water. Galing habang ni Ma'am, nagluluto. no? Kasi minsan nalilipasan silang kumain. And lagi silang iinom ng vitamins nila. Ay, ang galing. At kung they're not feeling well, wag na lang pumasok. lagi sila magsabi sa akin. Kasi pinoprovide ko yung medicines, pinaparest ko. Gusto mo bang mag-off? Ilang days ko gusto mong magpahinga. Ngayon, mga 2 days ngayon, kailangan ngayon, ihigda ko. O sige. Ititingnan po yun, isa po yun sa ano. Para, lalo ngayon na mainit ang panahon. Yes tas po. Kasi kung hindi po yan ma-address, paano sila tatagal? Tama. Isa po yun sa sikreto behind kung bakit po siguro ng family kitchenette. So, hindi lang yung mga customers ang tinitreat nila as family. Opo. Lalong-lalo na yung kanilang mga staff. Opo. Parang pamilya talaga ang tingin. Kapag ikaw naman yung staff na ganun ka na alagaan at mahalin ng iyong mga boss, talagang hindi ka nagagawa ng hindi maganda. Ibabalik mo rin naman talaga yun sa mga bosses mo kung ganun ka naman alagaan, ano? So, yung pala ang secret ng family kitchen. May flowing candy sila, yung mga kusinero sa flowing candy. Kasi, baka mag-hypoglycemia na sa lahaba kasi hindi sila nakakakain. Kasi lunchtime baga, nasa peak ng ano sila. Isa yun sa strategy yung ginagawa ko sa kanila para lagi silang healthy, lagi silang energized. Ang galing naman. Yes, ayan. So, ano po yung mga sa pag-handle naman po ng finances? Paano po natin make sure na hindi na tayo magkakamali sa ganung Siyempre po, part ng you business? learn from your past mistakes when handling yung mga finances and everything. Ngayon, you will make sure na all is accounted for. Meron kang nakalaan ng everyday na flowing, like parang liquid money. Cash flow na capital mo for the day. Lagi mo yung isa-separate. Then, iba-budget mo yung ano. Siguro yung papasigurado mo talaga papasiguro mo talaga yun. Hindi mo yun capital. babawasan. Everyday, yun ang flowing capital mo po. And, siguro thankful din kami kasi kahit papano, malaki palang bagay yung hindi ka nagre-rent. Opo. Yun po sabi gaano ko. Super important. Hindi naman po ako against sa mga may food business na nagre-rent. Pero number 1 tip ko din, if possible, do not rent. Do not rent. Kung meron ka pong place, kahit sa bahay nyo, gusto mo mag-barbecue, magluto ng mga ulam-ulam, umpisahan i-maximize nyo po yun. Kasi po, malaking tulong yun. Yung extra pambayad mo ng renta para sa ipapanggastusin mo. Tama. Yes po. Like, pambayad mo ng mga kung anong benefits ng ano mo, mga juice mo, yung tubig, kuryente. So, malaking bagay po na yung hindi nagre-rent. Isang bagay isa po yun sa, Pero kung mas malaki ang capital mo at gusto mo maglagay nga sa mall o ano, pwede naman. Hindi ko naman sinasabing hindi pwede kang mag-rent. But if possible, if you will start small, start from small. Do not rent. If possible. Kasi ngayon yung social media, kahit nasa loob ka ng iskinita, ibang power, pupuntahan. Basta masarap. I do believe in, yes. Basta masarap, pupuntahan ka. Tama. Yes po. May mga makalumang kainan talaga dito sa Legazpi na nasa liblib, nasa loob ng, di ba po, very, sample yung nasa market, na matagal na rin na business dyan, o nasa gitna ng palengke, pero dinadayo. Sikat, pati mga influencers. Kasi iba yung power ngayon ng social media. Yes, and that's my next question. How do you market the business po? Siyempre po, na rin kami, sumakay na kami, nag-innovate na, like for example, dati classic lang family kitchenette, makaluma kami, kumbaga, ngayon, we accept all cards. Wow! Yes. Meron na kaming machine for all the cards, GCash, everything. Nice. Nag-adapt na kami kasi cashless na yung mga tao ngayon. Yun. So, kung hindi namin sila i-market, so natutuwa ako kasi mostly may mga card holders, kumakain na sa amin kasi very accessible kami. Yung machine namin kasi for the card. Kasi nauso na yung cashless transactions. Yes. So, you adapted to the modern times. Yes. Tapos yung social media, syempre gagawa ka ng page mo. You invite ka na din, ma'am? Ay, hindi ko talagang kaya mag-TikTok. Who knows, one of these days, makita na natin si Magda nag-TikTok na. Siguro sa isang parang hindi masyadong we made sure na at least, sa social media, wag exaggerated, tsaka siguro sa namin, what you see is what you eat. We don't filter much. Kasi, kapag nakita ng
customer mo na yung picture mo ang ganda-ganda, pupuntahan ka, pagdating ng parang nagsinungaling ka sa kanila. Yung mga picture namin na nakukuha nyo, yung iba dyan, just from my phone, no filter. Kasi ayaw naming So be honest lang kung ano yung pagkain mo. Ipakita mo kung ano sila sa social media. Do not deceive them. Yes, tama. And yung expectation din. Yes po. What you see is what you get. Huwag What naman you see is masyadong what you i-filter. Opo. Pangalawa, yung at least may post ka isang beses sa isang araw. Tama. Para-remind lang yung followers mo na, buhay kami, nandito kami. Ayan. Yung parang nagre-remind lang sa kanila, ayun nga, nagpost si So, kung gaano kasarap itong mga fina-flash natin sa screen ngayon, ganyan din ang makikita nila pag pumunta sila doon kasi hindi filtered. Ganyan talaga kayami ang itsura ng food sa Family Kitchen. Yes, yan, no? Diyos ko po, ma'am, napakasarap na inyong steam lapu-lapu. Ayan. So, ayun. Siyempre, mas naging makulay kasi maganda yung screen. Yes. Ano pa po ba yung mga plans niyo, ma'am, for the business? Actually, marami kaming plans. Marami kaming dreams, actually. Na sana abangan ng inyong mga customers? Abangan nyo na lang po. Abangan na lang sa Facebook page kasi po. Kasi baka modlot pa. Modlot, ayan. Pero we plan to expand soon. Yes po. Ayan. Aabangan na lang po. And sana matuloy, ma-approve ng ating bagong governor yung ating ipopropose na isang training for business owners. Yes po. The Department of Trade and Industry already gotten in touch with us po and gusto nilang magturo kami sa mga local businesses na imbis na kayo ang mag-franchise ng ibang mga negosyo, kayo, yung negosyo nyo ang i-franchise ninyo. Ayan, yes po. Sana ma-approve ang aming proposal. Kasi thankful ako sa program ninyo na nabibigyan kaming yung mga local businesses dito. Ayan. Kasi ito yung atin Yes. Yung mga iba kasi, kumbaga dayo sila dito. Opo. Pero which is, may sarili din silang specialties at actually, rin ako nila, customers din ako nila. I adore their strategies din sa Pero thankful ako na kami nabibigyan ng this ganitong platform na rin namin, ma-share namin na, andito kami. Yes. Oo, local, maging proud tayo. Local tayo. Local first. Kayang mag-produce ng ganito kasarap na chicken and ribs ang Legazpi, ang Albay. Andito tayo. So, yun, kaya nagpapasalamat din ako sa nyo, na kami, mabigyan kami ng chance na ma-interview at may promote namin ang aming business at makapagbigay ng tips, ng konti sa mga gustong maglagay ng food business. Yun. Yes po. Maglagay kayo ng food business, mga restaurant. Advice para po. Maraming pupuntahan yung mga turista na pumupunta sa atin. Yan. Yes. Ano pong advice ang pwede niyong ibigay sa mga nanonood sa atin ngayon, kung meron man? Yun po. Kasi syempre mai-share ko lang yung sa food business. Kung maglalagay po kayo, make sure, isa po yun sa mag-isip muna po kayo. Syempre, aside sa capital, pangalawa, mag-isip po muna kayo kung ano magiging specialty niyo. Yung tatatak sa tao. Huwag niyong babaguhin yun. Tatatak siya kapag lumampas kayo ng 5 years. Okay na kayo doon. Magsara kayo, magbukas ulit, magsara kayo. Pag nalampasan yung inintroduce niyo within 5 years yung specialty niyo, okay na kayo. Stable na. Kumbaga, kilala na, babalik-balikan na. Yes po. Hindi yung naglagay ka ng specialty ngayon, next month iba na naman yung specialty mo. Tutukan mo po yun. Yun. Yun po. Yun lang po mabibigay ko. And have faith in God. Yun. God will do the rest. Yun. Yes. Lahat kita mainigos. Magtiyaga. May mga luha dyan na dahil nahihirapan ka. But just go on. Just go on. Yeah. What keeps you going? Siguro, lagi tayong inspiration is our family. Yung family na ginagawa ko to para sa pamilya ko. Pangalawa, yung gratitude ko sa mga in-laws ko. Kasi, ito yung bili nila sa akin. Pag wala na kami muna, ipagpatuloy mo yung legacy namin. Kaya, siguro dahil, minsan nung nakita kong
akala namin hindi na kami tatauhin nung bago ng itsura yung restaurant namin. Siguro yun din yung spirit nila because they're happy in heaven. Opo. Legacy nila ito. Legacy po nila ito. Kaya ikaw din, na pinamanahan. Opo. Makakalago na ko ninda, Diyos ko. Na hindi ko do everything din naman para ma-preserve yung tradition, yung good food, yung good taste, and ginagawa mo lahat. At sana, next generation, ma-enjoy pa nila po. Yun lang naman ang dream ko. And talagang kapit lang kay Lord talaga na everything will be fine basta mag-inigos sana. Mag-inigos. Oo. Makanood, accept your, kung anong flaws ninyo sa negosyo, you will learn from it. Yes. Accept yung anong criticism ng mga customer and always be grateful to your customers. Yun. Yes. Ayan, ang gaganda ng mga words of wisdom. If you have time, meet them. Hindi ka laging behind. Personalize. If you have food, if you have food business, go out from your comfort zone or go out there sa restaurant. Meet them. Say hi to them. Be friends. Yes, because ang loyal customers sometimes, they like to be noticed sometimes. Gusto Not nilang just as napapansin customers, sila. but family. Yes. Yun. Oo, pagpakita ka sa kanila, kahit seconds lang, ay, thank you po, andito kayo. Isa po yun talaga. Be grateful po. to your customers and Yes clients. po. Ayan. Ang ganda ng mga sinabi ni Ma'am. Yes So, thank you so much po, Ma'am. Welcome po, Ma'am. Thank you din pagbigay po ng inyong precious time sa amin sa araw na ito para maging guest namin at pag-share ng mga experiences ninyo sa pagninegosyo. And for sure, marami din po silang natutunan from you. So, thank you so much you din po, po, Ma'am. Ma'am Mona Lisa Ang Thank ng you. Family Kitchenette. Ayan. So, this business, nag-exist na po siya since 1968, 57 years. Merong konting taon na hindi sila nagbukas, pero bumalik, nag-comeback, stronger, greater, but with the same quality of great food. Ayan. And they cater to families, and they will treat you families and as friends, family, and families loved ones, and friends. and Lahat countrymen. na. Yes. Ayan. So, Okay thank po. you so much po Thank you again, din po. Ma'am, for Thank you being our din, ma'am. guest. Thank you And din sa po. inyo naman po, na mga gusto rin na magamit itong aming libreng platform dito sa Albay PAOnet TV, just get in touch po sa aming Facebook page, Lady po Albay, and we will give you a special place dito po sa aming studio para po maikwento din ang inyong journey sa pagninegosyo at ang inyong mga secret para mas maingganyo ang maraming tao na magbukas ng negosyo. Once you become our guest, we will have your stories published sa aming business magazine. You will be our priority po kapag may mga trainings kami for business owners and for businesses, and makakapag-participate din po kayo sa mga trades and expos for free. So, grab nyo na po itong chance na ito. We would like to help MSMEs all over Albay to be noticed and to be heard. Ayan po. So, maraming salamat po ulit sa inyo, Ma'am. Thank you din. Thank you so much again for watching another episode of the Lady Po Business Hour. Kita-kita po ulit tayo on Wednesday for another business talk dito sa Lady Po Business Hour. Magnegosyo tayo. Again, this is Jamie Florence Estrada Ribaya, your Lady Po officer and your host. Thank you again to outgoing Governor Bibi Glenda Ong Bongao. Thank you po, Gov. Attorney Mary Luduca Castillo, to my staff here na head ng Business Hour, si Steph, and to our technical staff, Sir Richard Bobis, and sa lahat po ng staff ng PIO. Thank you. Once again, God bless you all. See you on Wednesday. Bye-bye po! Kumaway din tayo. Mandates. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALJ Memo, Circular Number 2010-113. Vision. Lady Po Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission.
Ladipo Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services. Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay.